Meron ba pong mga pagkain na makakagaling sa sakit? Actually, merong ibang mga pagkain talagang mabisa siya, kung konti lang ang sakit mo, kaya niya mapagaling. Okay? Actually, yung ibang pagkain nga, baka nga mas malakas pa at mas safe pa kaysa sa mga gamot na iniinom ninyo. Pero syempre, bilang internist at cardiologist, bibigyan ko kayo ng disclaimer, di ba? Kung meron kayong nararamdaman, mas safe pa rin talaga pumunta sa doktor. Kung magbibigay siya ng reseta, yun ang iinumin mo, yun talaga ang pinaka-safe. Pero, meron namang mga possibilities na gagaling ka sa sakit, ilalagay ko anong mga sakit pwede gumaling sa pamamagitan ng pagkain at lifestyle change lang. O ano to? Yung mga mild na sakit lang, kung konti lang, konting high blood ka lang, 145/90 blood pressure mo, konting taas, pwede na makuha yan sa dieta, pagkain, at ibang bagay. Kung konti lang taas ng blood sugar mo, o 115, mild lang yung diabetes mo, makukuha na ng pagkain yan. Cholesterol mo, medyo mataas lang, kaya na rin. Kung gusto mo lang umiwas sa cancer, umiwas sa sakit, mas safe yung pagkain. Babaguhin mo yung pagkain mo, hindi mo na kailangan uminom ng gamot. Yung mga trangkaso, mga sakit, ubo-ubo na simple lang. Pwede namang mga pagkain at home remedies lang. At merong advantage itong pagkain. Kasi ako, lagi ko to ginagawa. Kita mo, marami ako mga pagkain dito lagi. Ang advantage ng mga pagkain, karamihan dito, walang side effect. Ibig sabihin, walang side effect. Pwede mo kainin ng matagal. O hindi ka walang mangyayari sa'yo. Kasi yung mga gamot, karamihan dito, hindi rin pwede pang matagalan. May overdose din, may possible side effect. Okay? Yun lang ang disclaimer natin. So, tingnan natin. 12 na good foods na pwede mong gawing parang gamot sa mga tamang sitwasyon. Number 1, bawang. Diba? Malakas ang bawang. Bawang, meron siyang component na allicin. Itong allicin, nakakababa ng blood pressure, nakakababa ng cholesterol. Pero, ililinaw natin, may pero dito. Pero ang lakas ng bawang, medyo mahina. Kaya lang niya ibaba yung blood pressure mo ng 3 to 4 points. So, pag blood pressure mo 145/90, kumain ka ng bawang, ang recommended mga isang butil, yung maliit lang, isang butil, 2 butil, siguro mga between isang butil hanggang 3 butil araw-araw, bababa blood pressure mo ng mga 3 to 4 points lang. So, pag 145/90, magiging mga 141/86. Bababa lang konti. Pero pwede na, nababa na niya konti. Ang cholesterol mo, mabababa din niya konti. Okay? Maganda rin sa puso ang bawang. Antibacterial din yung bawang. Yung iba nga sabi, may benefit pa yan sa tiyan. Pero dito sa bawang, hindi rin pwede na sunog. Pag nasunog na yung bawang, nawawala na tong benefit. Actually, mas malakas ang benefit kung hilaw ang bawang. Ang problema lang sa hilaw na bawang, pag sinobrahan mo to, sasakit ang tiyan mo. Actually, ito lang yung pagkain na medyo iingatan So, siguro lightly cook lang yung bawang. Okay? So, makakatulong konti. Kung mild na sakit, baka kaya na. Number 2, oatmeal. Okay? Pwedeng parang gamot ng oatmeal. Bakit? Ang oatmeal may soluble fiber, may complex carbohydrates, mga good carbohydrates yan, nakakababa ng cholesterol by 10 points. Okay? Actually, mga 10 to 20 points pala kasi 10% na bababa ng oatmeal. Tsaka yung timbang mo, bababa din sa oatmeal. So, yung mga nagda-diet, mataas cholesterol, try nyo oatmeal, isang buwan, check nyo yung cholesterol nyo. Number 3, hot water at water in general. Para saan yung hot water? Diba? Masakit ang tiyan. Hot water lang. Kaya na yan. Ako, hot water lang. Masakit ang tiyan, humihilab, na impacho. Wala na ako iniinom ng mga kung ano-ano pang mga antacid, halo-halo. Pag naparami ka ng mga ibang mga gamot, baka ma-overdose ka pa May mga overdose yun Mga magnesium,
yung mga masosobran kasi may component yun eh. So, pag masakit ang tiyan ko, hot water lang, okay? O hot bag. Yung masakit ang nireregla, mga babae, masakit ng puson, hot water lang. May UTI, okay? Tubig. Pwedeng maligamgam na tubig. May infection sa ihi. Basta hindi marami masyado yung infection, yung mga mild UTI lang ng babae. Inuman mo lang 2 basong tubig, maihi mo lang yon, medyo gumagaling na UTI. Pag mild ang UTI. Pero kung medyo matindi yung UTI, kailangan mo na antibiotics. Iwas UTI, hot water, kidney stones. May bato sa bato. Okay? Kidney stones, kailangan mo to maraming tubig. 10 baso hanggang 12 basong tubig araw-araw, 3 to 4 liters para ma-prevent ang kidney stones. Minsan natatanggal din yung kidney stones. Check mo yung ihi mo, baka lumabas na yung mga bato-bato sa kakainom ng tubig. Yung gusto gumanda yung kutis para hindi ma-dehydrate, tubig din. Okay? Pampaganda ng balat kasi pag dehydrated, lulubog na yung mukha mo. Mataas ang lagnat. Pag nilalagnat, damihan mo ang tubig. Okay? Pag mataas ang fever mo, 39, inuman mo ng tubig. 2-3 litros ang araw. Pag naihi mo yan, bababa yung lagnat mo. Number 4, ginger. Okay? Pwede turmeric, pwede ginger, luya, salabat. Diba? Pwede ka gumawa ng salabat. Salabat para sa upset stomach, sa tiyan. Salabat din sa mga kirot-kirot. Nakabawas din yung salabat. Sore throat, laryngitis, nawawalan ng boses, salabat din. Kasi ang salabat, meron siyang anti-inflammatory compounds. Tawag dito, gingerol and shogol. Sa hilo-hilo, salabat pwede rin. Number 5, favorite ko to, hindi ako nawawalan nito, saging. Okay, saging talaga, ang talagang parang jack of all trades ko to eh. Para saan ang saging? Pag gigising ako madaling araw, ginutom ako, saging konti. Siyempre, nagda-diet tayo. Pag naginutom, imbis na kumain ng kung ano-ano, saging lang, siguro mga 3 subo. GERD, pag nangangasimang sikmura sa gabi o kahit sa tanghali, di ba? O pwede mong kainan ng saging at maligamgam na tubig. Yung mga mababa potassium, nangihina, napapawisan, saging. 2 saging araw-araw. Saging maganda sa puso para regular antibok sa puso. Saging maganda siya sa blood pressure. Hindi siya talaga nakakababa. Pwede at least mag-stable yung blood pressure mo o bababa konti. Pero ang kalaban ng saging yung alat eh. Pag kumain ka ng maraming asin, maalat, blood pressure mo tataas. Sodium eh. Pero pag kumain ka ng maraming potassium, galing sa saging, mas bababa ang blood pressure. Or at least mag-stable siya. So, bananas, good for blood pressure, good for the heart, good for GERD, for energy, pampalakas. Di ba yung mga tennis players, saging kinakain. Gusto mag-dieta, ano ginagawa ng Japanese banana diet? Saging din. Nagtatae, di ba? Saging din, di ba? Brat diet for diarrhea. Banana, rice, apple, toast. Number 6, ito naman, combination to. Cancer prevention. Yung pang-iwas ng cancer, ito yung 3 superfoods. Maraming pagkain, iwas cancer, yung mga green leafy vegetables, at iba pa. Pero itong top 3 na, babanggitin ko lang yung top 3. Medyo mahal ito eh. Pero, meron naman tayong alternative na mas mura. Number 1 dito yung blueberry. Kaya lang, pag nasa ibang bansa kayo, mga overseas worker, doon makakabili kayo ng blueberry, baka may sale. Yun talaga. Antioxidant, anti-cancer, mababa sugar. Sa Pilipinas, mag-Baguio strawberry na lang tayo. Pwede na strawberry. Strawberry, para siyang blueberry, anti-cancer. Mas malakas lang yung blueberry. Pangalawa dito sa listahan ng anti-cancer, yung carrots. Carrot juice. Linisin yung carrot kung may juicer. Kung lulutuin yung carrot, dapat wag masyadong, wag overcook. Kasi pag na-overcook na yung carrot, nawawala na yung anti-cancer properties. Kaya mas maganda nga yung gino-juice lang hinuhugasan lang. Yung raw carrots, yun talaga may anti-cancer properties.
Tapos yung broccoli, malakas talaga to. Sa lahat ng gulay, yung broccoli talaga ang anti-cancer din nila. May sulforaphane, anti-cancer. Dahil sobra mahal ang broccoli, siyempre, mahal yan. Ay, hindi ko naman kayo papabili na sobra mahal. Pwede na rin yung cauliflower. Okay? Mas malakas ang broccoli, pero pwede na rin yung cauliflower, anti-cancer. So, yan po ang listahan natin sa anti-cancer foods: blueberry, strawberry, carrots, broccoli, cauliflower. May mga mushroom din na anti-cancer, mga shiitake mushroom. Pero hindi man siguro ganun kamahal. Number 7, listahan ng para sa trangkaso, flu remedy. Tinuro ko na sa inyo, di ba? Tubig, maraming tubig, pampababa na lagnat, citrus fruits para sa trangkaso, para mga sakit-sakit. Bakit? Ang citrus fruits, ito yung orange, dalandan, pongkam, suha, lahat yan. Lemon, calamansi, di ba? Pinya, kasama na rin. Mga citrus fruits, mataas sa vitamin C. So, imbis na iinom ka ng tableta ng vitamin C, mas healthy pa to. Di ba? Siyempre, may trangkaso ka, may sakit ka, may ubo. Increase oral fluids tapos marami ka pang vitamin C panlaban sa infection to. Pampalakas ng immune system, vitamin C. Mabilis maghilom mga sakit. So, citrus fruits, maraming tubig para sa trangkaso at chicken soup. Nilagang manok. Ang chicken soup, mainit-init yan, pampaluwag ng sipon, ng ubo, ng plema. Ang chicken soup may amino acid. Yung amino acid, maganda po yun. Pampaluwag din ng plema. Number 8, para sa anemic. Sa anemic, ano binibigay natin? Atay. Ang taas ng iron. Lagi nagluluto si Doc Lisa ng atay. Imbis na mag-iron supplement ka, pwede ka kumain ng maraming atay. Di ba, buntis? Pag nanganak, binibigyan ng maraming atay kasi anemic ang mga babae, lalo na pag nabuntis, nanganak, malakas ang regla, nagiging anemic. So, iron from liver. Pwede rin green leafy vegetables. Although yung iron ng liver mas malakas. Number 9, superfood para sa mga sakit, mansanas. An apple a day keeps the doctor away. Pampababa ng cholesterol. Ang apple, pampababa ng diabetes. Pang-iwas cancer, apple. Pang-diet, ang apple. May fiber at vitamin C. Actually, ang maganda sa apple, sa lahat ng mga prutas, sa daan-daan na prutas, yung apple lang ang pinaka-recommended for diabetes. Yung mga ibang prutas, medyo hinay-hinay sa diabetes. Yung mga mangga, konti lang sa diabetes. Grapes, konti lang. Pakwan, konti lang sa diabetes. Kasi kahit pinya, matatamis yan lahat Pero itong apple, pwede sa diabetes. Number 10, fatty fish. Fatty fish, tuna, tamban, hasa-hasa. Pwede na tilapia, pwede na rin bangus. Yung imported na maganda, salmon. Yun talaga mataas sa omega-3 fatty acids. Pero lahat ng mga local natin, pwede na. Fatty fish, 3 times a week. Omega-3 fatty acids. Para saan yung omega-3? Parang fish oil yan Ito yung fish oil supplement. Pampaluwag ng ugat sa puso. So, maganda sa high blood, mga baba. Maganda sa cholesterol. Maganda sa sakit sa puso, ang isda. Pampababa ng palpitasyon pag may maraming omega-3. Dahil maganda to sa ugat din sa ulo, maganda. Bawas Alzheimer's, bawas dementia. Number 11, green tea. Green tea, anti-cancer to. Maraming antioxidant. Another tea na favorite ko, chamomile tea. Yan. Ako, dagi ako maraming chamomile Chamomile tea, pampatulog, pamparelax, para sa nervyos, panic, depression, chamomile tea. Amuy-amuyin mo lang. Masakit ang tiyan, chamomile tea. And number 12, lastly, green leafy vegetables. Okay, lahat ng green leafy vegetables, maganda yan. Kangkong, malunggay, mga talbos, spinach, repolyo, siyempre, ampalaya and okra, di ba? Magandang gulay din yan. So, itong mga vegetables natin, iwas cancer by 10%, pampaganda ng bowel movement,
pampahaba ng buhay, iwas colon cancer, dito sa green leafy vegetables. Napakaganda. Special mention sa ampalaya para sa diabetes, 'di ba? May charantin ng ampalaya para siyang gamot for diabetes. Nakakababa konti ng blood sugar. Okra din nakakababa konti ng blood sugar. So ito yung mga best foods natin. Okay? Final tips para paano yung overall natin. Final tips. Number 1, maganda kumain sa bahay. Pag kumain ka sa bahay, less oil, less salt. Diba? Kasi sa fast food, sobra alat eh. Pag binawasan mo yung asin na kinakain mo, bababa blood pressure mo. Yun lang ang sikreto. Bawas asin, toyo, patis, bagoong, bababa blood pressure. Damihan ang tubig. Puro tubig lang. Walang juice, walang soft drinks, walang iced tea. Kahit mga fruit juice, iwasan kung ayaw tumaba. Puro tubig, iwas diabetes. Okay? More exercise, bababa ang diabetes. Diba? And finally, yung kain natin maganda mas konti. Konting kain lang, mabusog lang tayo, dahan-dahan lang ang nguya, medyo gutom-gutom konti, okay lang. Kasi yung mga mas payat, mas mahaba ang buhay. Tingnan nyo sa mga medical research, yung mga mas payat, tingnan nyo lahat ng mga umabot ng 100 years old sa ibang bansa. Tingnan nyo yung picture nila lahat. Lahat sila mahina kumain. Lahat sila mas payat. Kasi payat, hindi hirap yung katawan. Pag payat, hindi magkaka-diabetes. Payat, hindi naka-high blood. Payat, mas konti ang arthritis. Payat, mas hindi masakit ang buto eh. Kasi mas magaan yung katawan eh. Pero kung overweight ka ng 30 pounds, ay sira ang tuhod, sira ang paa, sira ang likod. Diba? Kaya bihirang-bihira, nakakita ka naman ng overweight, umabot ng 100 years old, bihirang-bihira. Yung maabot ng 100 years old, usually mga payat. So, pag mas payat, mas okay. Paano papayat? Mas babawasan ang kakainin. Salamat po. Share po natin itong video. God bless.